Hapon noong August 7, 2016, umalis si Vanessa Marcotte mula sa bahay ng kanyang ina sa Princeton, bandang 1:00 ng hapon para maglakad-lakad. Ito ang kanyang nakasanayang gawin sa tuwing umuwi siya sa kanilang bayan. Ang rota niya nung araw na yon ay isang tahimik na daan sa gubat, malapit sa kanilang bahay at kakaunti lang mga taong dumaraan. Pero walang nakakaalam na yun na palang huling beses na makikita siyang buhay. Ayon sa isang saksi, nakita raw si Vanessa sa harap ng isang convenience store na naghahanap ng tubig. Suot pa rin niya ang kanyang sportswear, may headphones sa lieg at hawak ang cellphone. Ilang minuto lang nakakalipas, tuluyan ang nawala si Vanessa sa paningin ng lahat. Bandang 2:11 ng hapon biglang nawala ng signal ang kanyang cellphone. Itinuturing itong huling pagkakataon na nagkaroon siya ng koneksyon sa labas. Lahat ng tawag mula sa kanyang mga kamag-anak ay walang sagot. Walang sigaw ng tulong, walang kakaibang ingay, at halos walang tao sa gubat. May isang nakakita ng itim na SUV na nakaparada sa gilid ng kalsada at nakabukas ang hood. May lalaking nakatayo sa tabi ng sasakyan habang may kausap sa telepono. Makalipas ang halos 1 oras, nandun pa rin ang sasakyan pero wala na ang lalaki. Walang nakarinig ng kahit na anong kakaiba. Walang ingay, walang sigawan at walang nakasaksing direkta sa nangyari. Kilala si Vanessa bilang maingat na babae. Palagi niyang sinasabi kung saan siya pupunta bago umalis ng bahay. Wala siyang biglaang lakad at hindi rin siya nakabanggit ng anumang problema o inaalala. Nang magsimulang dumilim at hindi pa rin nakakauwi si Vanessa para sumakay ng bus pabalik sa New York, agad na kinutuba ng kanyang ina na si Rosana. Bilang isang ina, nakaramdam siya ng takot, kaya tumawag agad siya sa mga pulis ng gabing yon. Agad nagsimula ang paghahanap kasama ang mga pulis, mga aso at ilang taga roon. Ilang oras sila naghanap, pero kahit pagdating ng gabi ay wala pa ring bakas ni Vanessa. Walang nakakaalam kung anong nangyari sa maikling oras mula nang umalis siya sa convenience store hanggang sa nawala ng signal ang kanyang cellphone. Pero unti-unti nagsimulang mabuo ang mga piraso ng katotohanan, simula ng paghahanap sa kasagutan na yumanig sa buong komunidad. Habang lumalalim ang hapon ay hindi pa rin nakakauwi si Vanessa. Naghati-hati sa ilang grupo ang mga pulis para maghanap sa paligid kung saan posibleng dumaan si Vanessa. Maliwanag pa noon at magandang panahon kaya madaling masuyod ang mga daanan sa gubat. Bandang 8:20 ng gabi, isa sa mga grupo kasamang aso ay nakakita ng kahina-hinalang bakas sa masukal na bahagi ng damuhan, wala pang 1 milya ang layo mula sa main road. Dinala ng aso ang mga tauhan diretso sa isang tagong lugar na walang malinaw na daan. Kumislap ang flashlight sa makakapal na dahon at huminto sa isang bagay na nakahandusay sa mababang damo. Agad na kinumpirma ng mga tagahanap na ito ay bangkay ng isang babae. Kahit wala pang opisyal na pagkakakilanlan, base sa hitsura, suot at lugar kung saan natagpuan, alam na ng lahat na si Vanessa ang kanilang nahanap. Laking gulat ng mga investigador sa nakita nila. Ang katawan ng biktima ay nasa humigit kumulang 60 meters mula sa main road, sa isang lugar na walang bahay sa paligid. Wala nang suot na damit at may nakita ring pares ng rubber shoes sa hindi kalayuan na may bakas ng pagkasunog. Napansin din ang bahagyang paso sa mga kamay at paa ni Vanessa, palatandaan na posibleng sinadyang sirain ang ebidensya. Nawawala rin ang kanyang cellphone at headphones sa lugar ng insidente. Dahil dito, nagsimulang maghinala ang mga investigador na maaaring kinuha ang cellphone at headphones upang itago ang mga posibleng ebidensya na may kinalaman sa salarin. Maingat na sinaliksik ang bawat bahagi ng paligid, pero sa simula wala silang tatagpo ang malinaw na lead o ebidensya. Agad na itinaas ang kaso bilang isang malakihang investigasyon. Nagsisimula na ring lumitaw ang mga tanong. Sino posibleng gumawa ng krimen sa isang tahimik na lugar at bakit naroon si Vanessa sa isang lugar na pamilyar sa kanya pero naging eksena ng krimen? Sa oras na yon, lahat ay isa pa ring malaking misteryo. Pagkatapos maisara ang lugar ng krimen, agad na nagsimulang forensic team sa kanilang trabaho. Ang dating tahimik na gubat ay naging malamig at tensyonado. Bawat bakas, gaano man kaliit, ay maingat na tinatala dahil maaring ito ang susi sa paglilinaw ng kaso. Sa lugar kung saan natagpuan ang katawan bukod sa sunog ng sapatos, walang natagpuang cellphone o anumang personal na gamit ng biktima. Pero may napansin silang naapakan na damo at mga gasgas sa lupa na tila palatandaan ng pakikipagbuno.
Walang malinaw na bakas ng paa dahil tuyo ang lupa at makakapal ang damo, pero may ilang pirasong sunog na papel at bakas ng gasolina na nakita sa paligid. Lumalabas sa resulta ng autopsy na namatay ang biktima dahil sa pagkakasakal. Marami ding maliliit na sugat sa katawan at karamihan ay nasa mga kamay na nagpapakita na matindi ang kanyang paglaban. Ang pinakamahalagang detalye ay ang kakaibang skin cells na tagpuan sa ilalim ng kuko ng biktima. Ito ang unang biological na ebidensya na nagtuturo sa posibleng suspect. Tinatayang nangyari ang pagkamatay bandang hapon, halos kasabay ng pagkawala ng signal ng cellphone ni Vanessa. Isa pang kakaibang bagay ang napansin ng mga investigador ay ang mga paso sa mga kamay at mukha ng biktima. Hindi ito ang dahilan ng kanyang pagkamatay pero nagpapakita na sinadya ng salarin na sunugin ang katawan matapos mamatay ng biktima. Mula rito, isinulong ang isang teorya. Maaaring bumalik ang salarin sa lugar ng krimen upang takpan ang mga ebidensya. Ang ganitong gawain ay nagbukas ng bagong direksyon para sa investigasyon, ang paghahanap sa mga taong namataan sa lugar. Pagkatapos kumpirmahin ng coroner na namatay ang biktima dahil sa sakal at may palatandaan ng pagsunog matapos siyang mamatay, pumasok ang investigasyon sa mas seryosong yugto. Agad na pinalawak ng mga investigador ang sakop ng paghahanap. Sinuri ang buong rotang posibleng dinaanan ni Vanessa noong hapon ng insidente. Bagamat maliit at tahimik na bayan ang Princeton at kakaunti lang ang CCTV, pinilit pa rin ng mga pulis na kolektahin ang lahat ng posibleng impormasyon mula sa traffic cameras hanggang sa kwento ng mga residente. Isang mahalagang detalye ang agad na lumitaw. May saksi na nagsabing nakakita siya ng itim na SUV na nakaparada sa gilid ng kalsada malapit sa pasukan ng gubat. Bukas ang hood ng sasakyan at may lalaking tila may kausap sa cellphone. Makalipas ang halos isang oras, nandun pa rin ang sasakyan pero wala na ang lalaki. Ayon sa description ng saksi, ang lalaki ay matipuno ang katawan, maiksi ang buhok at mukhang Hispanic. Mula sa impormasyong yon, sinimula ng mga pulis na paliitin ang listahan ng mga may-ari ng SUV sa paligid, lalo na ang mga taong nasa Princeton, mula tanghali hanggang bandang 3:00 ng hapon. Sa paunang listahan, mabilis na lumutang ang pangalan ni Angelo Colon Ortiz bilang pangunahing sospek. Nakatira siya sa Worcester na hindi kalayuan sa pinangyarihan at nagtatrabaho sa isang pribadong delivery company na madalas dumaan sa lugar. Nang una siyang ipatawag, kapansin-pansin ang pagiging kalmado ni Angelo. Sinabi niyang hindi niya kilala si Vanessa at hindi rin niya maalala ang kanyang schedule noong araw na yon. Pero nang mas lalo pa siyang tinanong, unti-unti nagiging magulo at hindi tugma ang kanyang mga sagot. May mga pagkakataong sinabi ni Angelo na nasa bahay lang siya buong araw. Sa ibang pagkakataon naman, sinabi niyang lumabas siya ng kotse pero hindi niya maalala kung saan siya pumunta. Unti-unti naging hindi maayos ang kilos ni Angelo at iniiwas ang tingin at nagiging garalgal ang boses. Dahil dito, lalo pang naghinala ang mga investigador. Nagpasya ang mga pulis na humingi ng warrant para kumuha ng DNA sample mula sa kanya upang ikumpara sa biological evidence na nakuha sa ilalim ng mga kuko ni Vanessa. Noong una ay pumirma si Angelo sa consent form pero kalaunan ay iginiit ng kanyang legal team na hindi lubos na naintindihan ni Angelo ang kanyang karapatan dahil sa language barrier. Dahil dito nagkaroon ng mahabang labanan sa korte. Samantalang may natuklasan pang hiwalay na ebidensya, isang resibo ng $5 o kulang-kulang 200 sa peso na gas mula sa isang kalapit na gasolinahan na may oras na 2:35 ng hapon, oras na patay na ang cellphone ni Vanessa. Pinalakas nitong hinala na bumalik ang salarin sa lugar ng krimen para sirain ang mga ebidensya. Dumating ang pinakamahalagang sandali. Lumabas sa forensic test na ang DNA na nakuha sa ilalim ng mga kuko ni Vanessa ay 100% natugma sa DNA ni Angelo. Agad na muling hinarap ng pulis si Angelo pero sa pagkakataong ito, hindi na siya kalmado. Nang tanungin tungkol sa DNA na nahimik si Angelo, yumuko at hindi sumagot sa kahit anong tanong. Isang katahimikang mabigat at puno ng hinala. Walang inamin si Angelo pero malinaw na ang katotohanan. Noong April 15, 2017, formal na inaresto si Angelo sa kasong first-degree murder at pagnanakaw. Agad na isampa ang kaso, kalakip ang mahigit 200 pages na dokumento na naglalaman ng kumpletong ebidensya ng mga pisikal na patunay sa laysay ng mga saksi at mga tala ng biyahe.
Bagamat sinubukan ng abogado ni Angelo na questionin ang proseso ng pagkuha ng DNA sample, pinagtibay pa rin ng hukom ang legalidad ng ebidensya. Umusad ang kaso patungo sa paglilitis na agad umani ng pansin mula sa buong bansa at sa media. Para sa mga taga Princeton, mas matindi pa sa krimen ang paggabigla nila. Ang suspect ay isang taong tahimik lang na lumilibot sa bayan, isang delivery man na walang anumang criminal record. At minsan ang karaniwang itsura ang siyang nagtatago ng pinakamapanganib na tao. Nagsara ang investigasyon matapos ang halos isang taon, pero nanatili pa rin ang mga tanong at ang sakit ng kawalan ng kasagutan. Hindi lang ito isang kaso, kundi isang paglalakbay para hanapin ang hustisya para sa isang inosenteng babae. At isang babala na kahit sa kalagitnaan ng araw, may itinatagong dilim ang mundo. Matapos may isang paang kaso laban kay Angelo, pumasok ito sa pre-trial phase. Sa paglipas ng mga taon, masinsinang sinuri muli ang buong case file at ang bawat ebidensya ay muling pinag-aralan upang masiguradong matibay ang lahat ng detalye. Isinagawa ang sunod-sunod na preliminary hearings kung saan isa sa mga pangunahing issue ay ang pagkuha ng DNA sample mula sa suspect. Iginiit ng depensa na hindi lubos na naintindihan ni Angelo ang kanyang mga karapatan nang pumirma siya sa consent form dahil hindi siya fluent sa wikang Ingles. Ngunit ayon sa taga-usig, maayos ang naging proseso at may mga translator na tumulong. Ngunit nagpasya pa rin ng hukom na tanggihan ang hiling ng depensa na tanggalin ang ebidensya. Pinanatili ng hukom ang legal na bisa ng resulta ng DNA test. Dahil nalalapit na ang paglilitis ng kaso sa publiko, nagkaroon ng negosasyon ang magkabilang panig para sa isang plea agreement. Matapos ang mahabang panahon ng paghihintay, pinili ng pamilya ng biktima ang mas hindi masakit na daan. Sumang-ayon sila sa mungkahi ng taga-usig upang maiwasan ang matagal at masakit na paglilitis na maglalabas ng mga detalyeng muling makakapagdulot ng trauma. Noong October 22, formal na inamin ni Angelo ang kanyang kasalanan sa kasong second-degree murder at pagnanakaw. Sa korte hindi siya nagsalita masyado, yumuko lang siya nang basahin ang hatol. Ipinataw ang parusa na 20 years na pagkakakulong para sa kasong pagnanakaw at habang buhay na pagkakakulong na may minimum na 25 years na walang posibleng parol para sa kasong pagpatay. Sa kabuuan, hindi bababa sa 45 years ang kanyang kailangang gugulin sa kulungan. Bago matapos ang pagdinig, binigyan ng pagkakataon ang pamilya ni Vanessa na magsalita. Halos hindi makapagsalita si Rosana, ang kanyang ina, dahil sa sobrang lungkot habang sinasabing tuluyan na nagbago ang kanyang buhay simula nung mawala ang kanyang anak. Hindi ko na kailanman makikitang nakasuot ng wedding dress ang anak ko. Hindi na rin ako magiging lola gaya ng matagal ko nang pinapangarap, ayon kay Rosana. Ang mga salitang ito ay nagpaiyak sa maraming tao sa korte. Matapos ang paglilitis, karamihan sa publiko ay nakiramay at naawa. Marami ang nakaramdam ng kaunting ginhawa dahil sa wakas ay naibigay na ang hustisya kahit inabot ito ng 6 na taon. Libo-libong tao ang nagbahagi ng kanilang pakikiramay sa social media para kay Vanessa, isang matalino at mabuting dalagang nawala ng napakaaga. Tapos na ang paglilitis na ibigay ng hatol, pero nanatili pa rin ang alaala ng kwento. Hindi lang ito tungkol sa sakit ng isang pamilya, kundi isa ring matinding paalala ng kaligtasan na hindi dapat baliwalain kahit sa mga lugar na tila tahimik at payapa. Habang buhay na nagbagong buhay ng pamilya Marcotte mula ng hapon ng trahedya. Ang pagkamatay ni Vanessa ay hindi lang isang napakalaking pagkawala para sa isang ina, kundi isang sugat na mananatili sa puso ng kanyang mga kaibigan, katrabaho at maging mga taong hindi niya kilala pero napanood ang balita tungkol sa kanya. Ang kasong ito ay hindi lang simpleng personal na trahedya, kundi isang malakas na paalala para sa ating lahat, na minsan ang pagitan ng ligtas at delikado ay ilang hakbang lang ang layo. Sa mundong tila payapa, maaring nagtatago pa rin ang kasamaan sa likod ng karaniwang anyo. At ang pagiging maingat at marunong mag-ingat sa sarili ang unang panangga na kayang likhain ng bawat isa para sa kanilang kaligtasan.